Hello mga best! Welcome back again sa ating channel sa inyong mga bago dyan. Nice to meet you and welcome sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong patuloy na nanonood at nag-share ng inyong ideas and comments. Shoutout sa inyo. Sana nasa healthy, happy, and safe life kayong lahat mga best. So thank God for everything and we ask forgiveness sa ating mga kasalanan and we pray na sana ibalik na ni Lord sa normal ang buong mundo. In Jesus' name, Amen. Shoutout sa inyong lahat mga best. And diretso tayo sa topic natin ngayon kasi ang bilis ng oras at tayo kong sayangin yan. Maraming araw wala akong videos and wala talagang time mga best. So, today's video, pag-uusapan natin yung mga katangian na ayaw ng isang seryosong afam. So, bigyan ko kayo ng mga idea kung ano ba talaga yung mga ayaw, yung mga ugali na ayaw ng isang afam. So, pag seryosong afam best, ito yung dapat mong gawin. Kasi pag mga pasaway, bahala ka dyan. Ganun yun. So, diretso tayo dito sa number 1, walang concern or walang pake sa kanya. Isa yan sa nakaka-disappoint, nakaka-discourage sa mga afam. So, ayaw talaga niya yung ugaling mga ganyan. So, walang paki sa kanila. Kung ano yung ginagawa nila, bahala ka dyan, afam ka, ganun. So, pag wala kayong concern sa kanya, wala kayong paki sa naramdaman niya, wala kayong, kumbaga, hindi na feel na afam na special siya or mahalaga siya, hindi kanya magustuhan best. Hindi talaga niya type yan. Kasi pag seryoso yung afam, baliktad dyan yung gusto niya. So, yung mga ganyan, ayaw ng afam yan. Yung, halimbawa, kung okay yung afam you best, iwasan mo yan kasi ayaw nila yan. Number 2, di mapagkatiwalaan. Kumbaga, kung seryoso ka sa afam mo at feeling mo ako si afam, maging focus ka dyan best. Kasi sa afam naman, pag nagtiwala yan, nagtiwala talaga yan ng buo. Pag once nasira mo yan, kahit sino ka pa, kung gaano ka-importante ka sa kanya before, kayang-kaya kanya ibasura best. Kasi si afam na humili din yan. Gusto niyang piliin yung babae, pumasa talaga sa gusto niya. So, kung meron kang ugaling ginawa dyan na hindi niya type, ay hindi yan manghinayang best. Kasi si afam, ang isip nila, sobrang dami ding babae. So, hindi ka nag-iisa. The feeling is mutual. Ganon din yung isip ng mga afam. So, kung feeling mo okay si afam at type mo siya, gawin mo yung mga bagay na mapagkatiwalaan ka. Kasi ang tiwala, hindi yan basta-basta ang maangkin. Pag nagtiwala na ng buo si afam sa'yo at sinira mo yan, ay hindi na yan basta-basta ibalik. Kasi para sa kanila, namimili sila. They don't have time to waste. Ayaw din nilang magsayang ng oras para sa isang babaeng hindi mapagkatiwalaan. So, number 3, di marunong umunawa. Afam, ano ginagawa mo dyan? You don't have time for me. I don't know what you're doing. Ganun factor. So, hindi ka, best, hindi mo na unawaan yung sitwasyon niya. Nagmamadali ka nang sagutin dun sa yung mga message mo, kung ano yung pinagdududa-duda mo sa kanya. Hindi mo inunawa kung nag-explain siya, ganung factor. So, ugaling hindi mo marunong umunawa. Ayaw ng afam yan. So, number 4, yung hindi maalalahanin. Kung wala kang, hi babe, o anong usapan niyo dyan? How are you doing today? How's your work? How's your family? How's your friends? How you feel? Yung mga ganung factor, kung wala ka yan best, kung hindi mo yan binibigay sa kanya, ay kung seryosong afam, hindi niya type yung walang ganyan. Kasi gusto ng afam yung maalalahanin. Yun ang gusto nila. Kasi yun yung gusto niya makasama habang buhay. Ganong klaseng asawa ang gusto ng mga seryosong afam. Yung may pag-alala sa kanila. Yung maalalahanin. I hope that you take your medicine on the right ganong factor. Kasi minsan nakalimutan nila yan. Lalo na pag madami silang iniisip, maraming ginagawa, nakalimutan nila yan. So, kung mahal mo siya at interesado ka sa afam, ipaalala mo yan ba? Yung mga ganyang factor. So, number 5, hindi malambing, yung hindi ka sweet. Alam mong stress si afam mo, dinagdagan mo pa. Kumbaga, mainitin na nga ang ulo ni afam mo, dinagdagan mo pa. So, sa relasyon, dapat mainitin ang ulo ng isa, kalmado ka para hindi kayo sasabog. Kumbaga, you have to make sure that you make your afam happy. You make your afam smile. Kasi stressful yung life nila best. Be the sweetest person that you can be. Ganon. Kasi yun ang pinakagusto ng mga afam, yung sweet ka, napapangiti mo sila kahit stressful yung life nila, nagawa nilang mamiti ng dahil sa'yo. Dahil napasaya mo siya, you look so handsome today, you make my day, you look ganong factor, ang afam, ganun lalo pag hindi nila narinig sa iba yan, at narinig nila sa'yo yan, ay naku, lalong ngingiti yan best. Tapos number 6 natin, yung masungit. Huwag maging masungit. Okay lang naman yung minsan nagalit tayo, hindi natin gusto yung ginagawa niya. Pero dapat nasa lugar yun best. Hindi yung kunting pagkakamali ng afam, galit na galit ka na. Ay makikita ni afam yan. Pag ito ang asawahin ko, giyera. Ganun. Walang yung pagsasama namin dito. Hindi to magtatagal. Pag sobrang masungit ka best, mahirap yun. Just control yourself, be calm and relax. Kasi ayaw ng mga afam yung masungit.
yung ugali mo, te. Kung masungit ka dyan, iniisip din nila, hello, hindi ka nag-isang babae sa mundo. Sobrang daming babae sa mundo, mas okay pa sa'yo, mas maganda pa sa'yo, mas mabait pa. So, mag-isip na ng ganun si Afam. Parang ikaw din, best. Pag masungit si Afam, mag-isip ka rin ng ganun. Hindi yung sinusungitan ka na, kumbaga, sinusungitan ka na, tuloy-tuloy ka pa rin. Pag sinusungitan ka, sabihin mo kaagad yan, na, sorry, you don't deserve my love for you. Because I don't need a man like this. Kung sinusungitan kami, sabihin mo yan na hindi mo talaga gusto yan. Kasi sa mga Afam, ganun din ang gusto nila. Either they can tell you what they feel or they can just let you do what you're doing. Pero mag-decide na yan sila. Kung baga, sungit-sungitan ka dyan, kunting problema lang, kunting bagay na hindi niya nagawa sa'yo, ang sungit-sungit mo na. So, mag-isip yan si Afam, mag-iisip yan, best, parang ikaw din, mag-iisip yan. Either he can tell you what he feel or he just think about it. Kung bawa, ang ugali mo ay talagang pangit yung ugali mo, matuto kang mag-adjust, best. Matuto kang lumugar. Hindi yung sungit-sungit ka dyan na wala na sa lugar. Kasi si Afam mag-isip yan na, ay, sobrang sungit nito. Ang daming babae sa mundo. Mas okay pa dito. At hindi siya ang nagtataglay ng ugaling gusto ko. Either si Afam magustuhan ka na niya, pero lumabas yung ugali mo, best, ay hindi yan magdadalawang isip na ibasura ka. The feeling is mutual. Ganun ka rin dapat. So, number 7, walang opinion, walang idea. Kumbaga, ayaw ni Afam yung ganun. Parang nakanganga ka. Hindi mo alam yung, walang pake. Hindi mag-improve yung relasyon niya dyan, best. So, dapat magkaroon ka ng opinion. Ganun na, it's better to do this and that. Maybe we can do this and that. So, yung mga idea ang ganun. So, meron kang sariling idea. Gusto ng mga Afam yun. Kasi minsan stress sila at hindi sila makapag-isip ng kung ano ba talaga. Tapos, ikaw lagi kang may idea, may opinion ka dyan. So, magiging proud yan sa'yo at lalo kang magustuhan yan pag meron kang ganyan. Pag wala kang opinion, wala kang idea, ay mawalan sila ng gana sa'yo, best. Hindi nila type yan. So, kumbaga parang nakanganga. Parang yung sa ibon pa, yung bata pa na, baby pa na ibon, nagaantay lang na bigyan ng pagkain ng ina, so nakanganga lang. Ayaw nila na mga ganyan. So, number 8, mainitin ang ulo, yung parang gano'n na yun. Kung may dalaw ka dyan, best, or kaya kung anumang naramdaman mo, or kaya may problema ka sa ibang tao, or sa pamilya mo, huwag mo idama yung Afam mo, best. Kung hindi man nagbigay ng problema yung Afam mo, huwag mo idamay siya. Kung may problema ka sa outside sa relasyon ninyo, huwag mong idamay yan. Just be a happy person that you can be. Kumbaga, kung may problema ka, huwag mong idamay yung Afam mo. Kumbaga, dahil may problema ka sa kabila, pagkausap mo si Afam, sinusungitan mo, ang init-init ng ulo mo, hindi pa nga siya nakapagsalita, galit na galit ka na. Ayaw nila yan. Ayaw nilang mga Afam ng ganun. Yung mga seryosong Afam, ayaw nila ng ganun. Kaya, dapat relax ka lang at kalmado ka, best. At huwag mong idamay yung ibang tao. Kung may problema ka sa iba yun. Huwag mong idamay yung taong walang alam dyan. So, number 9, walang paki sa sarili. Kumbaga, nandyan naman ako sa ina-advise ko sa inyo, be true to yourself, ganong factor. Pero, minsan, pag masyado ka ng pabaya, best, wala na sa lugar yan. Kumbaga, wala ka ng, lalo pag everyday ginagawa mo yan, minsan matuto ka rin i-impress yung Afam mo. Matuto ka rin ipakita sa Afam mo, this is who you are. Kung mag-ayos ka, best. Lalong ma-inlove sa'yo yan. Bakit? Alam niya kasi pag hindi mag-isip-isip ng ayos si Afam, hindi ayusin ni Afam, sobrang daming nakapila para sa'yo. So, be proud of yourself. Ingatan mo yung sarili mo. At ipakita mo rin na you can be this way. You can be that beautiful girl that hindi ka manghinayang mawala si Afam. Dahil pag nawala siya, bahala ka dyan. Ang daming nakapila para sa'yo. Hindi yung masyado ka ng pabaya sa sarili mo. Mahalin mo yung sarili mo, best. Kasi minsan nakaka-discourage din yung wala ka ng masyadong paki sa sarili mo. Be beautiful that you are. Kung baga, mas lalong ma-inlove yan sa'yo, best. Yung marunong ka mag-ingat sa sarili mo. Kumbaga, maganda kang tingnan, mag-ayos sa sarili, marunong ka mag-ayos sa sarili mo. Hindi mo naman kailangang balutin ng makeup yung mukha mo dahil most of the time, yung mga seryosong Afam, mas gusto nila yung natural. You can put lipstick, a little bit foundation, powder, at saka konting pinkish a little bit, yung hindi masyadong sobrang kulay na para sa mga Afam na seryoso, yung masyadong daming makeup, para sa kanila hard, kumbaga kailangan ng madaming oras yan. Si Mr. Ganon ang isip ng Mr. ko pag gano'n. So, kumbaga ang daming makeup nilalagay sa mukha. Walang masama dyan, best. Kung dyan ka masaya, just be who you are. Kumbaga,
Pero just be natural. Mas gusto ng afam yung natural. Kung may lip shiner ka dyan, may pinkish ka a little bit, okay lang yan. Mas, yung mga natural ka, hindi na masyadong daming arte. Kasi sa mga, wala kang pakialam din, dito ka masaya. So, talagang ganun. Kumbaga, kung dyan ka masaya, then dyan ka best. Kumbaga, sa mga afam kasi, yung sa mister ko, yung lalo niyang nagustuhan sa akin, kasi natural lang ako. Hindi ako masyadong, kung ano yung nakita nyo, ganyan. Ganyan ako. So, mas gusto nila yung babaeng simple lang. Kung baga simple lang, kung ano yung nakita nyo sa akin, mostly ganito ang hilatay. Mostly ganyan ang gusto ng mga afam, yung natural lang, walang masyadong arte-arte, ganong factor, mas gusto nila yon. Sa mister ko, ganun, yun ang ano niya, lalo siyang naging proud sa akin, kasi ganyan lang talaga ako. So, nag-lip shiner ako, kasi minsan pag nag-makeup din ako, tinatry ko yan si mister ko, nag-makeup ko ng marami. So, naglagay ako naman, sabi ng mister ko, ano ba yan? Para kang ano parang ano daw sa gera, ganun, ang dami nilalagay. Parang mga, alam mo yung Indian na dami nilagay sa mukha daw para pupunta doon sa, ang dami niya sinasabi, best. Pag marami ako nilagay sa mukha. Kasi mas gusto niya yung natural lang. So, hindi naman lahat ng afam na ganun gusto, pero most of the time, ang maseryosong afam gusto nila yung natural. So, ganun yon. So, yung number, sana ba tayo? Number 10 na tayo. Hindi kontento sa isa. Ayun, marami pala to. So, number 10, hindi kontento sa isa. Mahirap yun, best. Alam ni afam na seryoso na siya sa'yo, pero napansin niya, busy-busy ka pa rin sa iba. Mahirap yun, best. Pag nahuli kang, marami ka pang ini-entertain dyan. Tapos, seryoso si afam sa'yo, kawawa ka, best. Either you can find him again or you can find nobody like him. So, kung feeling nyo okay si afam o pumasa siya sa gusto nyo, matuto kayong makontento, best. Kasi once na nasira yung tiwala ni afam sa'yo, hindi yan manghinayang basura ka. Ipagpalit ka, best. Kasi gusto nila yung babaeng marunong makontento sa isa. So, kung afam nyo ay pumasa sa gusto nyo, ingatan nyo yan and matuto kang makontento. Makontento. Be contented. So, number 11, tamad. Tamad yung parang alam ni afam na wala ka na masyadong ginagawa, nakatunganga ka lang palagi, nag-aantay ka palagi kung anong message niya, nandyan ba siya, wala. Nakafocus ka na masyado sa kanya. Hindi na niya nakita yung ibang ginagalaw mo sa buhay. Para sa kanya, ano ba yung tamad naman? Anong factor? So, ipakita mo best kung anong ginagawa mo sa buhay. Kung ba nag-uusap kayo, nag-video call kayo, ipakita mo, maglinis ka ng bahay. Hindi naman kailangan lagi kayo nakatunganga dyan. So, yung naka-on yung video mo. So, ganito ang sabihin mo. Ganito, my plan today is I have to do this and that. So, alam ni afam na meron kang plano. Hindi yung wala. Nakatunganga ka lang buong araw, wala kang pake, ganun. So, ipakita mo yung mga gusto mong gawin sa buhay. Maglinis ng bahay, mag-garden ka, magluto ka, anong gusto mong gawin. So, makikita ni afam na masipag to. Maraming laman yung utak niya. Kumbaga, marami kang, gusto ng afam kasi yung masipag na babae. Kumbaga, hindi yung lagi nakatunganga. Kasi para sa mga afam, stressful yung life nila. Work, ganito, bibili dito, bayaran dito, ganun. So, gusto nila yan yung babae is ganun din. Kung masipag, may ginagawa, busy sa life. Ganun din yun. So, number 12, walang plano sa buhay. Isa sa nakaka-disappoint, nakaka-discourage sa mga afam yan, walang plano. Kumbaga, whatever comes, that's all. Ganun factor. If this is, ganun factor. Hindi yung, mas gusto ng afam yung parang, marami kang, maganda yung pananaw mo sa buhay na alam mong posible ding marating. I want to build a family like this, like that. And kung yung ako kasi, yung kausap ko pa si mister ko, ang sabi ko, if I were there with you, I have to find a job. I will find a job because I'm going to help you, help our family, and of course, if I want to help my own family there in Philippines, that money comes from my own pocket. So, alam ni afam na hindi ka pabigat sa kanya, best. May plano ka sa buhay. At alam niyang yan ang susundin mo. Makikita niya yan. So, mas gusto ng afam yung may plano ka, may direksyon. Hindi yung, I don't know, I don't care what happened. Mga ganong falto, parang boring na attitude. At ayaw ng mga seryosong afam yun. Kasi para sa mga afam, work, ganito, tapos ganyan ka pala. Masyado kang, best. Yung parang wala lang pake. Walang kakulay-kulay yung buhay mo. Hindi yung kumpara yan sa ibang babae na ganito, I want to be like this, and I will do this. Yun ang napaka-attractive na attitude sa mga afam. Gusto nila yung ganun. So, yung number 13, yung paulit-ulit na tanong, isa talaga sa pinaka-hate niya ng mga afam. Kung ano yung gusto mong masagot best, isipin mong maayos. At itanong mo yan ng maayos para masagot ng maayos. Kasi ang pinaka-ayaw ng mga afam, nakaka-stress lalo sa kanila, umiinit yung ulo nila pag
nasabi mo na, nabanggit mo na yan, natanong mo na yan, nasagot na yan, paulit-ulit, bes. Ayaw nila yan. Parang plakang sira. Kahit ikaw, bes. Pag gawin ng afam yan sa'yo, ayaw mo yan. At yan ang pinakahit ng mga afam paulit-ulit. Kahit si Mr. ko, ayaw niya yan. Kung nasagot na yan, nakausap na ano na, ayaw niya yan. Ayaw na niyang makinig. Ganon. So, isang beses lang, tama na yon. At mag-isip na yan pag nag-isa si afam. Mag-isip yan. Kung ba, mayroon kang tanong, sasagot siya ngayon. Pero pag nag-iisa yan, nag-iisip pa rin niya ng idea tungkol dun sa tanong mo. So, hayaan mo yun. One time is enough. Kasi mahirap yung paulit-ulit. Nakaka-stress yan. So, number 4, masyadong demanding. Do this and that and that and that. Masyado kang demanding sa kanya. Do this and that because if you do this and that, I don't like you. Like that. Ang dami mong dinidemand. Stressful na nga yung life ni Afam. Dinagdagan mo pa. So, hayaan mo siya, best. Let him do whatever he want to do to prove that he loves you. Hayaan mo siya. Huwag kang masyadong demanding. Mahirap yon. Ikaw kaya, demanding, yung afam ay demanding sa'yo. Huwag kang pumunta doon. Baka sinong kasama mo. Huwag mong, huwag mong bilhin yan. Ganon. Ang daming sinasabi sa'yo. Kinokontrol niya yung buhay mo. Ayaw mo yan ba? So, huwag mo rin yan gawin sa afam. So, number 15. Kulang sa time and effort. Yung afam na seryosong-seryoso sa inyo, kung feeling nyo pumasa yung afam, bigyan mo siya ng time and effort best. Para the feeling is mutual. Ganon yun. So, ang dami ko pang sinulat dito. So, yung number 16. Pagkausap si afam, hindi nakafocus. Bakit ako natawa, best? Kasi ginawa ko yan nung time na nagkausap pa lang kami ng Mr. ko. Sinabihan nga ako ng Mr. ko. Ay, kung ako kaya, gagawin ko yan nung pagkausap kita. Kasi pag magkausap kami ng Mr. ko, nandyan yung mga pamangkin ko, kapatid ko, ganong factor. So, sa anong nadidistract kasi ako, best. May mga pamangkin na kukulit-kulit, ganon. So, mga kapatid ko rin nandun. So, si Mr. ko may tanong pala siya na seryosong tanong. Tapos, hindi ko nasagot dahil anong pinaggagawa namin siya. So, nag-message na, pag ako kaya, gagawin ko kaya yan sa'yo, ano kayang maramdaman mo? So, ayan ang mga afam yung ganon. Pag meron siyang seryosong usapan, dapat focus ka dyan, bas. Kasi yun ang gusto nila, yung nakafocus ka rin dyan, para seryoso, tuloy-tuloy yung usapan ninyo. Hindi yung nandyan si afam, kausap mo, anong pa nag-iisip mo dyan, anong ginagawa mo, nangungulangot ka, anong ginagawa mo dyan, anong pinagagawa, ng busy-busyhan ka, na si afam pala nag-antay dun sa sagot, dun sa tanong niya sa'yo. So, mahirap yun. Iwasan yun, best. Pag alam nyo si afam may tanong, focus ka dyan, best. Ayaw nila yung, meron silang seryosong usapan, ikaw kung anong pinagagawa-gawa mo dyan, ganun, ipakita mo lang, kung hindi mo type si afam mo, best, prangkahin mo na lang. Kaysa insulto para sa kanila yon. Kung meron silang inaisip, tinatanong, tapos hindi ka seryoso. Ganon. Number 17. Sobrang tagal mag-reply. Yung sinabi ko na mag-reply kayo, na replyan nyo si afam. Huwag masyadong mabilis. Pero huwag masyadong matagal. Naiirita yan sila, best. Kasi baka meron pa silang gustong itanong. Kasi mostly sa mga afam, isang beses lang yung magtanong. Kasi gusto nila isa-isa lang. One at a time. Pag natanong na yung isa at nasagot mo, saka pa yan magtanong another one. Hamba, nagtanong na siya, sobrang tagal mong mag-reply ba? So, yung tanong yung pangalawa, hindi pa niya nasabi. So, naiinis na yan sila. Pag sobrang tagal. Number 18, puro problema ang laging topic. Ay, pinaka-hate na talaga yan. Kahit ikaw, best, kung laging problema ang topic na afam mo, hindi mo rin yan time. Iwasan yung puro problema yung topic. Mahirap yun. So, number 19, walang ganang makita o makausap si afam sa video call. Kung wala kang ganang makausap siya, ay si afam, parang insulto sa kanya yun, best. Prangkahin mo yan, kung hindi mo type, ibasura mo siya. Prangkahin mo siya, you deserve somebody else. Kaysa naman, ipakita mong wala siyang importante sa'yo. Kasi pag nandyan siya, kausap sa ka, gusto niya, may time ka rin sa kanya. Hindi yung wala kang paki sa kanya, pakita mo na kasi mangot ka, ganun factor, parang insulto yun. Prangkahin mo na lang yan. Kasi ayaw nila yung ganun. So, number 20, ang dami ko palang sinabi. Pero tama talaga yan. So, number 20, hindi marunong humawak ng pera. Actually, marami pa, best. Pero 20 yung nilagay ko kasi importante yan. So, yung number 20 natin, hindi marunong humawak ng pera. Kumbaga, sa mga afam kasi, if magpadala sila ng pera, either maliit or malaki, kung marunong kang humawak niyan, is lalong maging proud sa yan at lalong dagdagan yan. So, ipakita mo best that you can handle money, either small or big, na marunong kang palaguin yan at marunong kang gumamit para hindi sayang yan. Kasi pinaghirapan ng mga afam yung perang pinadala nila sa inyo. So, good luck sa inyo lahat mga best. Take care and stay safe. God bless.